Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan mula sa magandang balita, Biblia. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapuriang kadakilahan, kalawalat at kapangyarihan magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-aralan o ating pag-usapan, ano ang tabak ng Espiritu? Dito natin malalaman at dito natin matutunghayan at ating pagbulay-bulayan kung paano natin malalaman kung ano yung tabak, no? Yung tabak ng Espiritu na sinasabi sa Biblia, mga kapatid. Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, tayo magbigay ng panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Amang Diyos, kami po'y dumadalangin sa oras ito sapagkat kayo po ang aming Ama na nasa langit, ang siyang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Kayo po ang aming Ama sa nagbibigay biyaya sa bawat araw sa mundong ito, sapagkat nasa inyo ang lahat ng kapangyarihan at ibinigay mo ang pamamahala sa iyong kaisa-isang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Amang Diyos, diyadakila ka namin, itinataas ka namin sa oras ito sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Nawa, kabagat patawarin niyo po kami, Amang Diyos, sa aming mga gawa habang kami nabubuhay sa mundong to, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Amang Diyos, ilayo nawa kami sa kapahamakan sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at pagpalain nawa ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat, panumpanlupa man. Idinadalayan ko po, Amang Diyos, ang bawat isa na nangangailangan ng pagkaing spiritual o pisikal man. Patubayan nawa kami, Amang Diyos, sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo ang aming pag-aaral sa oras na ito na ano ang tabak ng Espiritu. Ang lahat ito ay aking hiningit at dalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo na po ay ating pagpatuloy o ating pag-aralan o pagbulay-bulayan sa ating pag-aaral na ano ang tabak ng Espiritu. Ito ang magandang katanungan. Ano ang tabak ng Espiritu, mga kapatid? Ang parirang tabak ng Espiritu ay isang beses lamang matatagpuan sa buong kasulatan. Ito'y makikita natin sa Efeso 6:17. Ganito po sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. At magsikuwa rin naman kayo ng turbante, ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. So dito pinapaalam sa atin, mga kapatid, yung tabak ng Espiritu na ating pagbubulay-bulayin, yun po yung salita ng Diyos na sinasabi ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Efeso 6:17, mga kapatid. Isipin nyo na lang, mga kapatid, di ba? Ang banal na Espiritu, ang tabak na Espiritu na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamagitan nino ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Tandaan natin yan. So, siyempre, pag tinanggap mo na rin naman ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, mas niyakap ka ng Ama na nasa langit at bibigyan ka niya ng patnubay. Walang iba kundi ang banal na Espiritu na siyang mag-guide sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. So, ano ba itong tabak na Espiritu na ito, mga kapatid? Na ibinibigay sa atin ni Apostol Pablo mula sa isinulat niya sa mga taga-Efeso. Tandaan natin, mga kapatid, si Apostol Pablo po ay alagad ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin yan. So tuloy, ang tabak na ito ay bahagi ng baluting espiritual na ipinasusuot ni Pablo sa mga Kristiyano. Efeso 6:13, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakang ng Diyos upang kayo ay makatagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Isipin niyo, mga kapatid. Ibinibigay sa atin ni Apostol Pablo, mga kapatid. Habaga pinaalam sa atin na tanggapin natin ang tabak na Espiritu. Pansinin niyo, mga kapatid. Basahin natin ulit Efeso 6:13, mga kapatid. Dahil dito magsikuwa kayo ng buong kagayakang ng Diyos
upang kayo'y mangatagal sa araw ng masama. At kung makagawa, ang lahat ay magsitibay. Isipin niyo mga kapatid. Pinapaalam sa atin ni Apostol Pablo sa pamagitan ng tabak na espiritu, makakatagal tayo sa araw ng masama. Ano ba ito sinasabi sa araw ng masama, mga kapatid? Ikalawang Pedro 3:7, ganito sinasabi ni Apostol Pedro. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamagitan ng gayong ding salita ng iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Isipin niyo yun, mga kapatid. Isipin niyo yun, mga kapatid. Binibigyan tayo ng tabak ng espiritu at para makatagal sa araw ng masama, sa darating na paghuhukom, mga kapatid. At hindi tayo mapasama doon sa mga masasamang espiritu o doon sa mga masasamang tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Ang tabak ay isang armas na ginagamit na pang-opensiba para atakihin ang kaaway at mapagtagumpayan iyon at pang-depesa na rin upang protektahan ang sarili mula sa pag-atake ng kaaway. Di ba, mga kapatid? Sino bang tinutukoy ditong mga kaaway natin, mga kapatid? Para hindi tayo mapasama doon sa paglipol na masasama ng mga tao. Sino ba itong itinutukoy rito, mga kaaway natin, mga kapatid? Basahin natin, mga kapatid, mga Gawa 13 na isinulat din ni Apostol Pablo. Ganito sinasabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. At sinabi, o puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Yun naman pala, mga kapatid. Mga anak ng dyablo, yung nagpapasama sa ating mga lumalakad sa katwiran. Tandaan natin, mga kapatid, lagi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, ang gawain ni Satanas ay linlangin ang mga lingkod ng Diyos at ang mga taong kaluluwa sa mundong ito. Nakakalungkot man isipin, pero yun ang katotohanan na nagaganap. Bakit merong pumapatay? Bakit merong nangre-rape? Bakit merong magnanakaw? Bakit may mga rebelde sa isang gobyerno? Bakit nagaganap ang gera? Bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa bawat bansa? Kasi yan ang ginagawa ni Satanas, mga kapatid, at ang kanyang mga kampon. Kaya nga, pinapasuot sa atin ng Diyos na pinaalam sa atin ni Apostol Pablo sa pamagitan ng sulat niya sa mga taga-Epeso at nakarating nga sa atin sa panahon natin, na ito ang tabak ng Espiritu ay ang salita ng Diyos para hindi po tayo mapasama doon sa masasamang tao na lilipulin sa paghuhukom. Dahil yun ang mga nilinglang ng mga masasamang espiritu o ng mga demonyo at ni Satanas. Kaya nga ibinibigay sa atin ang salita ng Diyos. Ito ang Biblia, mga kapatid. Dahil dito mo lahat matutunghayan, dito mo lahat malalaman. Kinakailangan para sa isang sundalo ay magsanay ng mahigpit upang matutunan ang tamang paggamit ng kanyang tabak at ng mapakinabangan niya iyon ng gusto. Ibig sabihin, dapat lang natin pag-aralan, basahin sa buhay natin ang banal na salita o ang Biblia para malaman natin ang tamang paggamit nito, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, no? Sa mundong ibabaw na ginagalawan natin, so tuloy tayo, mga kapatid, at mayroong tumawag. Pinapaalala yung problema sa market. So tuloy natin ang ating pag-aaral, mga kapatid, no? Sabi ko nga, no, dito sa mundong ginagalawan natin, hindi lamang tayo ang isang naririto,
merong mga espiritu na hindi nakikita ng normal na ating mga mata. Pinapaalala yan sa atin ni Apostol Pablo, mga kapatid. At yung mga espiritu na yan yung kampon ni Satanas na talagang sinisira ang isang kaluluwa sa mundong ito. Diba? Kaya kasi, diba, sabi ko nga, diba, no, kung bakit may mga magnanakaw, may mga pumapatay, may mga nangre-rape, may mga uri-uri ng gawa ng kasamaan. Kasi yun ang gusto ni Satanas na pasamain ang isang kaluluwa sa paningin ng Diyos o ang isang tao sa paningin ng Diyos. Yan ang ginagawa ni Satanas. Kaya mapalad tayo, mga kapatid, kung bakit meron tayong Biblia o ang banal na Biblia sa buhay natin para ito ang gamitin natin laban sa kanila. Yan ang gusto ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga niya ibinigay, mga kapatid, kaya nga niya ibinigay ang Panginoong Jesucristo para sa ikaliligtas ng lahat ng tao sa mundong ito. Pero maraming hindi tumatanggap kay Kristo bilang anak ng Diyos, bilang Diyos. Nakakalungkot isipin. Bakit? Kasi nga, yung mga taong ito na hindi tinatanggap si Kristo bilang anak ng Diyos at nagkatawan tao, sila yung pinipilit na takpan ni Satanas ang kanilang mga tenga para hindi makaunawa at hindi makakita ng kaliwanagan sa kanilang buhay. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Bagamat hawak nila ang Biblia, dahil tinatawag nila sarili nilang Kristiyano Hawak nila ang Biblia pero hindi sila nakakaunawa. Yun ang katotohanan, mga kapatid. So tuloy tayo, mga kapatid. Ang lahat ng Kristiyanong sundalo ay nangangailangan ng gayon ding mahigpit na pagsasanay upang matutuhang gamitin ng tama ang tabak ng Espiritu nang walang iba kundi ang salita ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Pinapaalam sa atin, mga kapatid, na bilang isang Kristiyano, kailangan natin matutunan kung paano gamitin ang salita ng Diyos o ang Biblia. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga, di ba, ang layunin ng channel na ito ay makapagpahayag ng salita ng Diyos dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng banal ni Espiritu Santo. Makinig ka lang sa mga audio Bible ng mga salita ng Diyos at sa ina-upload kong pag-aaral. Masisiyahan na ang Ama na nasa langit at ang Panginoong Jesucristo at ang banal ni Espiritu Santo. Bakit? Kasi nagkakaroon ka ng idea o karagdagan ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Ang iyong lingkod, bakit ba ako mag-aaksaya ng panahon kung wala rin naman ako matututunan, di ba? Pero hindi. Binibigyan ko kahalagahan ang pag-aaral na ito para sa aking espiritu na nakapaloob sa aking katawan at para na rin sa ikasisiya ng Ama na nasa langit nang siya nagbibigay ng biyaya sa araw-araw sa ating mga tao. Gumising ka nga lang sa umaga, biyaya na pero yun ang hindi nakikita ng mga tao. Kumakain ka ng sobra sa 3 beses, biyaya ng Diyos yun, pero yun ang hindi nakikita ng mga tao. Nakakalungkot man isipin, pero iniisip ng mga tao, ay hindi, pinaghihirapan ko naman yung kinakain ko Hindi, oo, nasusulat na dapat mo paghirapan ang kakainin mo. Pero yung nagbibigay sa'yo ng trabaho, ay binibiyaan ng Diyos yun na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Ang lahat na narito sa mundong ito ay gawa ng Diyos, mga kapatid, na nakikita ng iyong mga mata. Bundok, dagat, batis, ilog, mga puno,
mga ulap, lahat ito nilikha sa kanyang makapangyarihang kamay. So dahil nga malawak na ang kaalaman ng tao, ang tao rin mismo ang siyang sumisira, no, sa lahat ng nilikha ng Diyos. Yun ang katotohanan, mga kapatid. So balik tayo rito sa ating pag-aaral, mga kapatid. Di ba? Na sa pamagitan ng salita ng Diyos, mga kapatid, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at gabay ng banal ni Espiritu Santo kung paano natin matututunan ang paghawak sa banal na salita o kung paano natin magagamit ito sa mga espiritong kalaban natin. Tandaan natin, kanina sinasabi ko lang, sa mundong ito, hindi lang tayo nabubuhay, mga kapatid. May mga espiritu na hindi natin nakikita na normal ng ating mga mata. Kaya nga, meron tayong banal na salita o ang Biblia para gamitin natin laban sa kanila. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin. Dahil ang bawat Kristiyano ay nasa gitna ng espiritual na labanan. Laban sa puwersa ng hukbo ni Satanas sa mundong ito. Diba? Nakita nyo na. Kailangan nating malaman ang tamang paggamit ng salita ng Diyos. O kailangan natin malaman ang tamang paggamit sa salita ng Diyos, mga kapatid. Kailangan natin matutunan, mga kapatid. Bakit? Kasi nga, sa mundong ito, puno ng puwersa ng hukbo ni Satanas na patuloy na nililinglang ang mga tao. Isipin nyo yung isang pangyayari. Isipin nyo yun. Nakaraan lang, may napanood ako eh. Sabaga, ang ugyok ng masamang espiritu talagang terrible. Talagang hanggat gusto niyang mangyari. So balik tayo mga kapatid sa ating pag-aaral at maraming tawag at ngayon sana ba tayo naputol, no? So dito, no, tuloy natin dito, mga kapatid, dahil sa bawat Kristiyano nasa gitna ng espiritual na laban sa puwersa ng hukbo ni Satanas sa mundong ito, kailangan nating malaman ang tamang paggamit sa salita ng Diyos. Ito nga, no, kaya nga sabi ko nga, no, nung nakaraan may napanood ako sa YouTube, di ba? Kung ang isang tao meron siyang spiritual na kaalaman pagdating sa Biblia, pagpapasensya niya yung isang pangyayari na hindi na tatagpo sa kaguluhan, di ba? Kasi yan ang gusto ni Satanas at ang kanyang mga kampon, na magkaaway-away ang mga tao dahil doon sila umaatake. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, lagi kayong manalangin dahil mahina ang laman, ang espiritu ay laging nakahanda. Ibig sabihin, ang pag-atake ng espiritu na hindi natin nakikita sa ating mga tao, doon sila, mga kapatid, papasok sa isang argumento na kung saan, kung sino man sa dalawa o dalawa sa kanila, magkakasakitan. Bakit? Kasi nga, nandoon ang masamang espiritu na lagi nakaabang sa bawat isa. Tandaan natin yan, mga kapatid. Pero kung meron kang pagkaunawa pagdating sa Biblia, ikaw na mismo ang lalayo sa isang pagtatalo na alam mo naman walang patutunguhan. Sakit lang at perwisyo ang idudulot. Yan ang gusto ng mga kampon ni Satanas at ni Satanas. Na lagi nilang linlangin, di ba? Sa isang pagtatalo, di ba? Oh. Una-una, yung nangyari do sa di ba? Nag-viral, di ba? Yung pinagbabaril ng dalawang mag-ina ng isang pulis, di ba? Isipin niyo 'yon, di ba? Yan ang gawain ni Satanas. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy natin.
Sa pamagitan lamang nito magiging epektibong pangdepensa ang salita ng Diyos laban sa kaaway at magiging isang mabisang sandata upang magpaguho ng mga kuta, ng mga kasinungalingan at maling pangangatwiran. Ito'y ating mababasa sa ikalawang Korinto 10:4 hanggang 5. Ganito sinasabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos na may kapangyarihan gumiba ng mga kuta, nang siyang gumigiba ng mga maling haka, at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos, at bumibihag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Ito yun, mga kapatid. No? Yan yung kalaban ng Diyos. Walang iba kundi ang mga demonyo at si Satanas o yung Diablo. Tandaan natin, mga kapatid, kaya sila naririto sa lupa kasi, mga kapatid, sumuway sila, no? Kinalaban nila ang Diyos na nasa langit. Kaya dito sila itinapon, dito sa lupa, mga kapatid. Diba? Tandaan natin, mga kapatid, sabi ko nga, no, may dahilan ng Diyos, diba? May dahilan ang Diyos kung bakit dito rin sila. Bakit minsan iniisip ko, mga kapatid, no, na bakit dito sa lupa na kung saan naririto ang mga tao, bakit dito rin itinapon si Satanas at ang mga kampo ni Satanas? Diba? May dahilan. May pinakadahilan ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin yan. Walang makakaarok sa pag-iisip ng Diyos dahil tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pero kung ano man ang dahilan ng Diyos kung bakit dito rin itinapon si Satanas at ang kanyang mga kampon, may dahilan ng Diyos. Tandaan natin, mga kapatid. Yan ang lagi natin tatandaan. May posibilidad siguro, sabi ko nga nakaraan, di ba, na maaring kaya dito din itinapon si Satanas at ang kanyang mga kampon kasi nung panahon na nagkasala si Adan at si Eva doon sa hardin, sa paningin ng Diyos, mga kapatid, makasalanan na sila. Kasi nung hindi pa sila kumakain, hindi pa sila makasalanan, nung hindi pa sila sumusuway. Pero nung tinukso sila ni Satanas, nung serpento, nung ahas, ang pagkatukso niya kay Eva, sa unang tao, kaya doon na sila nagkasala sa paningin ng Diyos. Namatay sila sa spiritual pero hindi agad sila namatay sa physical. So kung saan sila nagmula, doon sila idilagay dito sa mundong ito, mga kapatid. So dito sila binaksak. Tapos nung lumaban si Satanas sa Diyos, dito rin sila itinapon. Si Satanas at ang kanyang mga kampon. So dito, mga kapatid, dito itong mundong ginagalawan natin, sabi ko nga, hindi lamang tayo ang nakatira sa mundong ito, kundi may mga espiritu na hindi natin nakikita ng normal na ating mga mata. Kaya nga binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, mga kapatid, na mahawakan ang Biblia para pag-aralan at para magamit sa tamang pangangatwiran o sa tamang paglaban sa mga hindi natin nakikitang mga mata, sa mga hindi natin nakikitang mga espiritu na siyang naglilinglang sa ating mga tao, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tinatawag ding tabak sa Hebreo 4:12. Nagpapatunay sa mga taga-Hebreo na isinulat ni Apostol Pablo, mga kapatid. Basahin natin, Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuhan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. So, diba?
Makikita natin dito mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay buhay. At mga kapatid, nakakilala sa puso ng tao. Sa talatang ito, inilarawan ng ang salita ng Diyos na buhay at mabisa at higit na matalas kaysa sa alimang tabak na tigkabilay talim. Ibig sabihin, ang makabilang talim nito talagang, kung iisipin nyo, nakikita nyo sa magkabilang talim yan. Nasa screen ko, yan, nakikita nyo. Ano ang tabak ng Espiritu? Magkabilang talim yan. Ang tabak ng sundalong Romano ay karaniwang tigkabila ang talim upang maging mas mabisa ito sa pagsaksak o sa pagputol. Ang idea ng kasulatan ng pagtimo ay nangangahulugan na ang salita ng Diyos ay umaabot sa puso at pinakasentro ng aksyon ng tao at nahahayag ng mga motibo at damdamin ng tinatamaan nito. Diba? Isipin nyo mga kapatid, minsan pag nakikinig tayo ng nagpipreach o yung isang nagtuturo ng salita ng Diyos, di ba? Minsan kapag totoo yung sinasabi, ibig sabihin, minsan kung hindi naman akalain natin na sa atin palayo yung kanyang pag-aaral, kahit hindi alam nung nagtuturo, di ba? Minsan tinatamaan tayo eh. Bakit? Kasi nga mabisa at epektibo ang salita ng Diyos sa puso ng isang tao, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kaya mahalaga na basahin natin ang banal na salita at pag-aralan natin ang Biblia. Dahil dito tayo kukuha ng malawak na kaalaman patungkol sa ating buhay, mga kapatid. Diba? Kaya sa nakarang pag-aaral, diba? Kailangan ba bang basahin ang Biblia, diba? Sa panahon natin ngayon, diba? Kailangan, hindi lang sa panahon natin, kundi sa darating pang panahon, habang nabubuhay ka, basahin mo ang Biblia, mga kapatid. So mga kapatid, tuloy natin. Ang layunin ng tabak ng Espiritu ng Biblia ay ang palakasin at patatagin tayo upang mapaglabanan natin ang mga gawa ni Satanas sa ating mga buhay. Ito ang dahilan kung bakit nakaabot sa ating panahon, mga kapatid, ang Biblia. Para ano? Para mapaglabanan natin ang mga gawa ni Satanas sa ating mga buhay. So dito makikita natin kung bakit ibinigay sa ating mga tao ang salita ng Diyos. Mga awit, 119, versikulo 11, ganito sinasabi, mga kapatid. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Isipin nyo yung mga kapatid, ha? Isipin nyo yung mga kapatid. Diba? Basahin natin ulit, mga kapatid. Basahin natin. Ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Pag-ingatan natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa ating puso. Para ano? Para hindi tayo magkasala laban sa Diyos. So ano pa ang pwede nating malaman patungkol sa Biblia, mga kapatid? Dito pa rin, 33, parehas ang kapitulo. 119, versikulo 33, ganito sinasabi. Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palutuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas. Amen. Glory to God, diba? Ang salita ng Diyos, mga kapatid, nagtuturo sa atin ng daan ng paluntuntunan para ating ingatan hanggang sa wakas. Diba? So tuloy, dito pa rin sa talata, mga awit 119, versikulo 105, ganito sinasabi. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Amen. Glory to God, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay nakakapagbigay ng kaliwanagan sa buhay ng isang tao para malaman niya kung sino yung kanyang dapat lakaran. Ginagamit ng banal na Espiritu ang kapangyarihan ng salita ng Diyos upang bumuhay ng mga patay sa Espiritu
at tumawag ng mga kaluluwa sa kaligtasan at bigyan sila ng espiritual na kalakasan upang maging mga matagumpay na kawal ng Panginoon. Amen. Glory to God. Diba? Oras na binasa mo, mga kapatid, ang Biblia. Oras na binasa mo ang Biblia at tatunghayan mo ang katotohanan na nakapaloob sa Biblia at tinanggap mo si Kristo sa buhay mo dahil nakabasa ka ng Biblia at sumunod ka sa kalooban ng Ama dahil hawak mo ang Biblia sa buhay mo. Pagpapalain ka ng Ama na nasa langit at bibigyan ka ng banal na Espiritu para mas maunawaan mo yung mga nakatala sa Biblia. Tandaan natin, mga kapatid. Bakit? Kasi nga sabi rito mga kapatid, no? Ginagamit ng banal na Espiritu ang kapangyarihan ng salita ng Diyos upang ano? Bumuhay ng mga patay sa Espiritu. Ibig sabihin, kung ikaw ay patuloy na gumagawa at wala kang kinikilalang Diyos sa buhay mo, patay na Espiritu ka sa paningin ng Diyos, hindi sa pisikal. Okay? Napag-aralan na natin to. Balikan nyo ang mga nakaraang video ko, mga kapatid. So dito, kaya sinasabi rito patay sa Espiritu kasi patuloy kang gumagawa ng pagkakasala sa paningin ng Diyos. Wala kang Kristo sa buhay mo. Wala kang kinikilalang Diyos sa buhay mo. Wala kang alam pagdating sa Biblia. Ibig sabihin, patay ka sa Espiritu, mga kapatid. So tuloy at tumatawag ng mga kaluluwa sa kaligtasan. Diba? Nagbibigay ng kaligtasan ang Biblia kung babasahin mo ng gusto at pag-aaralan mo. At doon mo matutunghayan kung kanino natin matatanggap ang isang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos Ama na nasa langit. Walang iba kundi sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At doon tayo ay matatawag na isang matagumpay na kawal ng Panginoon. Oras na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo at sumunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit at nagpapagabay ka sa banal na Espiritu Santo. So tuloy natin, mga kapatid, kung mas marami tayong nalalaman at naunawaan sa salita ng Diyos, mas lalo tayong magiging kagamit-gamit upang magampanan ang kalooban ng Diyos at maging matatag tayo sa ating katayuan bilang mga Kristiyano at magtatagumpay sa ating pakikibaka sa kaaway ng ating kaluluwa. Sino ba yung ating kaaway ng ating kaluluwa, mga kapatid? Ito yung mga espiritu na kampon ni Satanas at si Satanas na siyang patuloy nagliling lang sa ating mga tao, mga kapatid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na mahawakan, mabasa ang isang banal na aklat na nakakaalam ng lahat-lahat na mangyayari sa hinaharap, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, no? Sanawa at sanawa. So natapos na natin dito, no, sa ating pag-aaral. Pero sabi ko nga, tandaan natin, mga kapatid, kung gusto mong kumilala kay Kristo, kung gusto mong kilalanin si Kristo sa buhay mo, kung gusto mong tanggapin si Kristo sa buhay mo, sumunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan. John 3:16. Ano ba sinasabi sa 1:3-16 versikulo? Ganito sinasabi ng Panginoong Kristo na pinaalam sa kanya ng Ama at pinaalam sa atin ng Panginoong Kristo at isinulat ng mga apostol para malaman natin yung kalooban ng Ama na nasa langit. Basahin natin 1:3-16. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya o sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang nais ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. Na sumampalataya tayo sa anak. Para ano? Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang layo ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Sino ba yun? Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama sa atin, mga kapatid.
natanggapin natin si Kristo sa buhay natin, sumampalataya tayo sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak. So ano ba ang mga kapatid? Ano ba ang dahilan ng Diyos kung bakit kailangan natin sumampalataya sa kanyang bugtong na anak? Bakit? Bakit nga ba yun ang nais ng Ama? Ang sabi ng ibang tao, ang sabi mga hindi naniniwala kay Kristo, bakit daw kailangan para dumaan kay Kristo? Bakit daw hindi pwedeng dumiretso sa Ama? Kaya nga may tagapamagitan tayo sa Ama eh. Ang tandaan natin mga kapatid, ang tagapamagitan natin sa Diyos, sa Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Bakit? Kasi nga mga kapatid, nilikha tayong mga tao at ang sanlibutan ito sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Walang ibang nilikha ang Ama kundi sa pamagitan lamang ng kanyang anak. Lahat tayo ay nilikha. Ang itong mundong itong ginagalawan natin, itong kalawakan na atin nakikita, nilikha ng Ama to sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya naging tagapamagitan natin sa Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Diba? Kaya nga ang nais ng Ama na nasa langit na sumampalataya tayo sa anak. Bakit? Anong dahilan? Kung bakit yun ang gusto ng Ama? Basahin natin. Dito pa rin sa 1:14-6, ganito ang sinasabi ng Panginoong Kristo kung bakit nais ng Ama na sumampalataya tayo sa anak. At ito ang patotoo ng Panginoong Kristo mga kapatid. Basahin natin 1:14-6. Sumagot si Jesus mga kapatid. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Yun naman pala mga kapatid eh. Kaya pala, ang gusto ng Ama ay sumampalataya tayo sa anak. Bakit? Kasi po, ang Panginoong Kristo ang siyang daan, ang nakakapagbigay ng katotohanan at magbibigay ng buhay na walang hanggan sa kapangyarihan ng Ama. At hindi tayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ng kanyang anak. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Kaya kung babalikan natin ang 1:3-16 mga kapatid, na upang ang sumasampalataya o sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Yun ang pala ang dahilan ng Ama na nasa langit mga kapatid. Ang sino magsumampalataya sa anak ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang tanging daan, sino? Ang Panginoong Kristo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamagitan ko. Isipin nyo na lang mga kapatid kung bakit sinabi ng Ama na nasa langit doon sa 3:16 na kung sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapahamak. Bakit? Kasi nga ang Panginoong Kristo ang bukod tanging daan lamang tungo sa Ama. Ang Panginoong Kristo lamang ang makakapagbigay ng katotohanan sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo. At ang Panginoong Kristo lamang ang magbibigay ng buhay ng walang hanggan mula sa kapangyarihan ng Ama na nasa langit. At makakalapit tayo sa Ama kundi sa pamagitan lamang din ng Panginoong Kristo. Yan ang layo ng Ama sa ating mga tao mga kapatid. Natanggapin natin si Kristo sa buhay natin. Yan ang nais ng Ama mga kapatid. Kung nais mo magkaroon ng kaligtasan sa oras na ito, kapatid, simulan mo na ang tanggapin si Kristo sa buhay mo. Dahil lahat tayo ay makasalanan sa paningin ng Diyos. At ang ating kasalanan ay kabayaran kamatayan. Kung tatanggapin mo si Kristo sa buhay mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. At sa darating na paghuhukom, muli tayong bubuhayin ng Diyos Ama na nasa langit sa pamagitan ng kanyang anak. At gagantipalaan tayo ayon sa ating mga ginawa. At para hindi tayo makasama sa paghatol ng Diyos doon sa ikalawang kamatayan, tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Sundin mo ang kalooban ng Ama na nasa langit.
na sumampalataya ka sa kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Sapagkat ang Panginoong Kristo lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi tayo makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Hindi tayo makakapasok sa karyan ng langit kundi sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Walang ibang susi, mga kapatid. Walang ibang susi. May ibang reliyon na nagsasabi na nasa kanila ang susi para makapasok sa karyan ng langit. Nasa kanila ang susi para makapasok sa karyan ng langit. Eh di nga nila kinikilala si Kristo na anak ng Diyos at Diyos. Kinikilala nila si Kristo bilang tao lamang at isang propeta. Hindi Diyos at hindi anak ng Diyos dahil sabi nila, hindi raw magkakaroon ng anak ang Diyos kung yung ba talagang Diyos na kinikilala nila ay yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung nasa langit. Ang linaw sinasabi sa talata eh. 'Di ba? Ang linaw sinasabi rito, 'di ba? Ang sabi rito sa 3:16, 1:3:16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang makapangyarihang Diyos na may pagmamahal sa lahat ng tao. Hindi katulad ng Diyos nila. Nakakalungkot isipin pero yun ang katotohanan. Wala tayong magagawa. Yun ang aral nila eh. At sabi ko nga, walang ibang nakakaalam ng katotohanan kundi yung nasa taas na makapangyarihan sa lahat. Proud ako na nakilala ko si Kristo sa buhay ko at pinagmamalaki ko si Kristo sa buhay ko. Bakit? Kasi siya lamang ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi ako makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Tandaan natin yan. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Oras na para tanggapin mo si Kristo sa buhay mo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin yan. Pero mga kapatid, hindi porket sinabi natin na tanggap ko na si Kristo. Wag lang sa salita, kundi gawin natin ang sinasabi ng Biblia. Gawin natin ang kalooban ng Ama na nasa langit. Sumunod tayo sa batas ni Kristo. Sumunod tayo sa kalooban ng Ama at magpasakop tayo sa banal na Espiritu Santo. Dahil yun ang nais ng Ama na nasa langit. Nawa, magising ka sa katotohanan mga kapatid kung sino man makapanood ng bidyong ito. Ang layon ng video na ito ay maisulat ang iyong pangalan doon sa libro ng buhay para hindi tayo mapasama doon sa ikalawang kamatayan. Hindi natin alam kung kailan mangyayari yon. Hindi bukas, hindi ngayon. Walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang paghuhukom, kung kailan mangyayari ang rapture, kung kailan mangyayari ang kapighatian, kung kailan mangyayari ang matinding kaguluhan. Walang nakakaalam kundi ang Diyos na makapangyarihang sa lahat, ang Ama na nasa langit. Ama natin na siyang nagbigay sa atin ng biyaya sa araw-araw. Ang Ama ang siyang naglumikha sa ating mga tao. Tandaan natin yan mga kapatid. So hanggang sa muli mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa oras ito tatapos ang ating pag-aaral mga kapatid. Ano ang tabak ng Espiritu? Ang tabak ng Espiritu mga kapatid ay walang iba kundi ang Biblia o ang salita ng Diyos, na dito mo matutunghayan ang katotohanan, ang kaliwanagan, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Walang iba kundi sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo, 'di ba? Isuot ninyo, 'di ba? Ang baluti. 'Di ba? Tandaan natin mga kapatid. Sabi ko nga, walang masama na mag-share ka ng isang bersikulo sa social media. Walang masama eh. Kung ito'y kinahiya mo, wag mong ikahiya, kapatid. Wag natin ikahiya. Ang pag-share ng salita ng Diyos, wag natin ikahiya. Bakit? Kasi ito ang bukod tanging dapat nating gampanan sa buhay natin, na magbahagi
ng salita ng Diyos sa bawat isa. Tandaan natin yan. Kasi hindi sa tao natin ikasisiya, kundi sa Diyos kung nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ikinasisiya ng Diyos to, hindi ng tao. Wag natin na isipin na pag nagsasalita tayo, masaya ang salita. Hindi. Mas masaya ang Diyos na nasa langit, mga kapatid. Tandaan natin yan. So nawa, ako'y nagpapasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa pag-aaral nito. At nakaunawa at natunghayan natin ang ating pag-aaral na mahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ako'y nagpapasalamat sa bawat isa na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa channel ito. Maraming salamat po, mga kapatid. Ako po hindi magsasawa na magpahayag ng salita ng Diyos dahil ito ang kalooban ng Ama na nasa langit sa inyong lingkod sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Nawa, ating pasalamatan ng Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo sapagkat patuloy tayong binibigyan ng biyaya sa araw-araw. Isipin nyo na lang, mga kapatid, biyaya, isang biyaya na yung gumigising ka sa umaga. Tandaan natin yan. Isang biyaya na yung may kinakain ka sa araw-araw. Isang biyaya na yung hindi ka nagkakasakit. Isang biyaya na yun sa loob ng 2 buwan, 3 buwan, hindi ka nagkakasakit. Isang biyaya na yun mula sa langit, mga kapatid. Huwag natin kalimutan pasalamatan ng Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Ano mang yung ginagawa. Ang nais ng Ama ay makaalala tayo sa pamagitan ng kanyang anak. Tandaan natin, mga kapatid, may dahilan kung bakit nabubuhay tayo sa mundong ito. At may dahilan ng Diyos kung bakit ibinibigay sa atin ang salita ng Diyos. Ang nais ng Ama ay makasama tayo doon sa karena ng langit. Ilang bilyon man ang tao sa mundong ito, yun ang nais ng Ama. Lahat ay makasama natin siya doon sa karena ng langit. Makikita natin ang harap-harapan ng Panginoong Jesucristo, ang Ama na makapangyarihan sa lahat. Tandaan natin, mga kapatid. At ang Banal na Espiritu Santo, kung talagang kasi nga ang Banal na Espiritu Santo ay isang banal talaga na hindi mo pwedeng pagsalitaan hindi maganda. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Nawa, aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sa bawat isa na nakakapanood ito at sa mga makakapanood din. At dalangin ko sa Ama ng kaligtasan ng bawat isa sa inyo. Maraming salamat po talaga, mga kapatid, sa lahat na sumusuporta at nanonood sa channel to. 1, 2, 3 hanggang 10. Masaya na po ang Ama na nasa langit at ang iyong lingkod. Hindi po ako magsasawa na magpahayag ng salita ng Diyos dahil yun po ang layunin ng Ama sa inyong lingkod sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Hanggang sa muli, mga kapatid, tayo na po yung manalangin sa pagwawakas. Amang Diyos, kayo po yung nagpapasalamat sa oras ito at tatunghayan namin ang pag-aaral patungkol sa tabak ng Espiritu sa makatuwid baga ang banal na salita. Kailangan po namin ang salita ng Diyos sa buhay namin para mapaglabanan namin ang bawat kalaban na hindi nakikita ng normal na mga mata. Walang iba kundi ang mga demonyo, ang kampo ni Satanas at si Satanas. Amang Diyos, nagpapasalamat po kami na binibigyan nyo kami ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan sa buhay namin. Nagpapasalamat po kami, Amang Diyos, sapagkat araw-araw nyo po kami binibigyan ng biyaya. Ang lahat ito'y ginagawa mo sa pamagitan ng iyong bugtong na anak. Dahil hindi kami makalalapit sa iyo, Ama, kundi sa pamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po, Amang Diyos, sa lahat ng pagmamahal na pinapadama nyo sa aming mga tao dahil ibinigay mo ang isang banal na salita na para makilala namin kung sino ang dapat namin kilalaning tunay na Diyos at sino ang anak ng Diyos nang siyang namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Ama, ikaw ang nakakatima o nakakataho
sa aming mga puso. Ang iyong lingkod na alam ko na ako isang makasalanan sa inyong harapan. Patawarin niyo ang iyong lingkod. Isa akong makasalanan sa inyong harapan. Patawarin niyo po ako dahil minsan nakakalimot ako sa inyong harapan. Alam ko na malaking pagkakasala ako sa inyong harapan, pero binibigyan niyo ako ng pagkakataon, Amang Diyos, na makalapit sa inyo sa pamagitan ng iyong anak. Nawa, sa oras na ito na idilangin ko rin po ang aking kapwa-tao sa mundong ito na inapit sa inyo na isulat ang kanilang mga pangalan doon sa aklat ng buhay, Amang Diyos, sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Aking dalangin ang bawat isa na pagpalain ng kaligtasan mula yung papawid, pandagat man o panlupa man, nasan man naroroon ng isang kaluluwa. At pagpalain kami ng pagkaing pisikal na pangangailangan sa pang-araw-araw at espiritual sa aming pangangailangan espiritual nakapaloob sa aming pangangatawan. Amang Diyos, kapakan kami, patawarin niyo po yung mga lingkod at mga tao sa mundong ito. At nawa, ilayo kami sa kapahamakan sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Maraming salamat po, Amang Diyos, sapagkat kayo po ang aming Ama na nasa langit, ang isang pinupurihan, tinadakila at tinataas sa oras ito sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, hanggang sa muli mga kapatid, nawa at huwag tayo magsawa sa patuloy na manood at makinig sa mga salita ng Diyos na naka-upload sa channel na ito at sa pag-aaral ng iyong lingkod. At nawa, patuloy lang po tayo mga kapatid. Aking dalangin talaga sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, malaking pasasalamat sa inyong lahat. At kinalulugod ko na hindi kayo nagsasawa na manood sa inyong lingkod dahil yun ang nais ng Ama sa ating mga tao, na makinig at makinig sa kanyang mga salita. Maraming salamat po muli mga kapatid. Hanggang sa muli, sa nawa't sa nawa.